Uy, andiyan pala kayo. Kanina ba kayo? Pasok kayo sa aming simbahan. Domus Dei Portacelli. Isa itong kataga mula sa Aklat ng Henesis sa ika-28 kabanata. Mga katagang nabanggit ni Jacob sa Bethel nang mapanaginipan niya na nabukas ang pintuan ng langit. Ganito rin ang pagsasalarawan sa isang simbahan. Domus Dei Portacelli. Bahay ng Diyos, pintuan ng langit. Pero paano nga ba nagiging bahay ng Diyos at pintuan ng langit ang isang simbahan? Siguro para mas maintindihan natin itong kataga na ito, maganda pag-aralan natin, pagnilayan natin, ano ba yung mga bahagi ng ating simbahang Katoliko? Yung mga bahagi ng bawat simbahan na bagamat iba-iba, iba-ibang arkitektura, iba-ibang disenyo, pero iisa pa rin ang pakahulugan. Kaya halina ho kayo, samahan ninyo ako at isa-isahin natin ang mga bahagi ng ating simbahan. Sa pagpasok ninyo sa kahit anong simbahan, sigurado ako, iisa ang makakapukaw sa inyong pansin. At yan yung nakaangat na bahagi ng ating simbahan. Ito'y tinatawag na santuario. Ang santuario ay mula sa isang salitang Latin na sanctuarium, na ibig sabihin ay banal o sagradong lugar. Bakit ba sagrado? Bakit ba banal ang lugar na ito? Sapagkat sa santuario nagaganap ang pinakadakilang misteryo ng ating pananampalataya. Dito inihahain ang tinapay at alak at ito'y nagiging para sa atin katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Dito rin sa santuario, ginaganap ang pagpapahayag ng salita ng Diyos na pinagninilayan natin tuwing dumadalo tayo sa liturhiya. Dito sa sanktuaryo, nakaangat, ay natutunghayan natin ang pag-aangat din at pagtataas din ng ating mga panalangin sa Panginoon. Di ba sinasabi natin sa misa, itaas ninyo ang inyong buong puso't diwa. At ang sinasabi natin, itinaas na namin sa Panginoon. Dito nagaganap ang misteryong iyon. Ang sanktuaryo ay nakaangat, ganoon din ang pari na nagmimisa ay nakaangat. Hindi upang ipakita na ang pari ay nakaaangat sa lahat. Sapagkat dito lamang nagaganap ang pagtatagpo ng Diyos at ng tao. Yan po ang sanktuaryo. Sa pag-akyat natin ng mga baitang ng santuario, ang unang bubungad sa atin, ang pinakasentro ng ating santuario, ang pinakapuso ng ating pananampalataya. Yan ay ang altar. Ang altar ho ay hindi lang basta isang mesa, hindi lang ito isang struktura ng simbahan. Ito po ang pinakabanal na bahagi ng ating santuario. Dahil sa altar, ginaganap ang pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Mula sa iniaalay nating tinapay at alak, sa altar, ang mga ito ay nagiging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Dito ginaganap ang paghahati-hati ng tinapay na tinatanggap natin sa banal na komunyon. Kaya nga, sa simula at sa katapusan ng misa, humahalik ang pari sa altar. Ito'y pagbibigay galang kay Kristo. Ito ay pagbibigay pugay sa Diyos. Dumarating din yung mga pagkakataon sa misa na iniinsensuhan ng pari ang altar. Ito'y pagpapakita ng kasagraduhan ng altar na ito na itinatalaga ng mahal na obispo sa pagbabasbas ng mga simbahan. Ang altar ay si Kristo mismo. Sabi nga ng panalangin, si Kristo ang handog, si Kristo ang paring naghahandog. Yan ang misteryo ng Eucharistia. Yan ang misteryo ng Kalbaryo na inaalala natin sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia.
Bago tayo pakanin ng katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo, pinakakain muna tayo ng Diyos ng Kanyang salita. At dito, sa bahaging ito ng santuario, na kung tawagin ay ambo, nagaganap ang pagpapahayag ng Kanyang salita sa atin. Sa banal na lugar na ito, ginaganap ang pagpapahayag ng mga pagbasa mula sa luma at sa bagong tipan. Dito rin ipinahayag at inaawit ang mga salmo. Ito'y mga awit mula sa panahon ni Haring David. At pinakamahalaga, dito pinahahayag ang mabuting balita, ang kwento ng kaligtasan, ang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang ambo ay hindi lang basta isang podium o isang lectern. Dito, tinatanggap natin ang salita ng Diyos. Dito siya nangungusap sa atin. Dito rin nagbibigay ng pagninilay ang pari ng kanyang humilya na siyang baon at pagpapalawig pa ng salita ng Diyos para sa atin. Kaya tuwing may ipinahahayag dito sa ambo, marapat lamang na tayo ay makinig, magnilay, namnamin natin ang mensahe ng Diyos sapagkat ang nagsasalita mismo ang Diyos. Isa pang mahalagang bahagi ng santuario ang upuan ng pari o presider's chair. Ang upuan na ito ay napakahalaga dahil dito nakikita ang katungkulan ng pari sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia, ng banal na misa. Sa pag-upo ng pari na ito, hindi niya ipinapakita ang kapangyarihan o kalakasan. Ang pag-upo sa upuan na ito ay simbolo ng kanyang banal na tungkulin, ng kanyang pananagutan sa Diyos at ng kanyang pananagutan sa bayan. Sa lugar na ito ng upuan, pinahayag ng pari ang mga panalangin. Sa lugar na ito, ipinahayag niya ang pagbabasbas. Ang upuan na ito, makikita natin ibang-iba sa karaniwang mga upuan sa loob ng simbahan ay pagpapakita ng dakilang tungkulin ng pari na mamuno sa kanyang bayan. Sa maraming mga simbahan, matatagpuan din ang tabernakulo sa santuario. Ang tabernakulo ang sisidlan ng katawan ni Kristo. Bakit kinakailangan ng sisidlan para sa katawan ni Kristo? Dito, inilalagak ang katawan ni Kristo para sa pagbibigay ng komunyon para sa mga may sakit. At sa paglalagak na ito ng katawan ni Kristo sa tabernakulo, nabibigyan din ng pagkakataon ng mga tao na makapanalangin, makapagbigay galang sa katawan ni Kristo kahit na walang pagdiriwang ng banal na misa. Kaya nga tuwing pumapasok tayo ng simbahan, tumatawid tayo sa gitna ng ating dambana, ng ating santuario, tayo ay lumuluhod, imuyukod sa pagdaan natin sa tabernakulo. Sapagkat alam natin at batid natin na naririto ang Panginoon. Kasama natin ang Diyos. At sa bawat sanktuaryo, nararapat lamang na makita ng malinaw ang tanda ng ating pananampalataya, ang krus ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang paghahain ng Eucharistia ay hindi ho isang bagong paghahain. Ito ay paghahain na naganap na minsan lamang at yun ay sapat na. Ang paghahain ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang bawat Eucharistia ay hindi maaaring ilayo sa Kalbaryo. Ang bawat pagdiriwang ng misa ay Kalbaryo na nagiging buhay sa atin. Ito po ang misteryo ng ating pananampalataya. Ito ang buhay ng ating simbahan. Ang bawat bahagi ng santuario ay may kanya-kanyang kahulugan. Mga misteryo ng ating pananampalataya. Bahagi ng ating buhay Kristiyano. Sa santuario, nangungusap ang Diyos. Sa santuario, ibinabahagi ng Diyos ang kanyang sarili. Sa
sa santuario, ipinaalala ng Diyos na siya'y kasama natin magpakailanman. Hindi lang po ito ang simbahan. May iba pang bahagi ang ating simbahan. Sa susunod nating pagsasama-sama, tunghayan din natin ang ilang bahagi ng bahay ng Diyos, ng pintuan ng langit.